sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood sa kanilang mga tahanan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye tungkol sa iglesia. Noong mga nakaraang linggo ay tinalakay ng ating mga tagapagsalita ang tungkol sa iba't ibang katawagan sa iglesia. Sinabi natin ang iglesia ay gusali ng Diyos. Ang iglesia ay babaeng mapapangasawa ni Kristo. At ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Ngayon naman, hanggang sa mga susunod na linggo, ay tatalakayin natin ang mga katungkulan o function ng iglesia. Isa po sa katungkulan ng iglesia ay ang panatilihing dalisay ang kanyang sarili. Katungkulan ng bawat isa sa atin na panatilihing dalisay ang iglesia. Pinag-aralan natin na sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, ang iglesia ay naging dalisay. Ang kabanalang meron ang iglesia ay hindi galing sa atin, kundi ibinihi sa atin. Kaya't ang Diyos ang naglinis sa atin. Ngayon, ang katungkulan naman natin ay panatilihing ang iglesia. Ang tawag upang mamuhay sa kabanalan ay hindi lamang isang individual na tawag para sa bawat mananampalataya. Ang tawag upang manatiling dalisay ay tawag para sa buong iglesia. Kung gayon, ang tudla natin ay hindi lamang personal na kadalisayan, kundi kadalisayan ng buong iglesia. Bagamat magsusuli tayo sa Diyos individually, ang hangarin ng Diyos ay maiharap pa rin sa Kanya ang buong iglesia na marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Sa Efeso 5:27 ay ganoon ang sinabi. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Kaya daw inihandog ni Kristo ang kanyang buhay para sa iglesia, ay ito ang dahilan para maiharap ang buong iglesia sa kanyang sarili na marilag, banal, walang kapintasan. Kaya, ganoon ang hangarin ng Diyos, ganoon ang hangarin ni Kristo, at ganoon din ang hangarin ni Pablo. Kaya ang sabi ni Pablo sa iglesia sa Tesalonica, sa unang Tesalonica 5:23, naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos, na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang spirito, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya naniniwala ako na ganyan din ang dapat na maging hangarin ng bawat isa sa atin para sa ating sarili, para sa iba, at para sa buong iglesia. Ang tayong lahat ay makapamuhay na banal. At isang araw sa muling pagbabalik ni Kristo ay maiharap tayo sa kanyang sarili na wala ng kapintasan. Isa po sa mga karanasang Kristiyano na tinalakay ni Pastor Manny sa ating devotion tuwing Tuesday at Friday ay tungkol sa hunger for holiness. Kung napanood po ninyo, ang mga tunay na mananampalataya ay nauuhaw sa kabanalan ng Diyos. At ang tunay na iglesia ng Diyos ay nauuhaw sa kabanalan ng Diyos. Ang panalangin ko po ngayong umaga ay sa ating pagbubulay, mag-alab palalo sa ating puso ang hangarin na ito na makapamuhay ng kabanalan at sa kabanalan at katuwiran ng Diyos. Ngayong umaga ay tatalakayin po natin ang
mga dahilan, ang ilan pa sa mga dahilan kung bakit inaasahan ng Diyos na tayo mamumuhay na banal bilang isang iglesia. Unang dahilan. Dahil itinalaga tayo ng Diyos para maging banal at walang kapintasan. Sabi po sa Efeso 1:4, makibukas po kayo sa Efeso 1:4, at sa ating niyang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago palikhain ng sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Ang maging dalisay ang iglesia ay plano na ng Diyos sa pasimula pa. Hindi pa nalilikha ang sanlibutan. Itinadhana na tayo ng Diyos para maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. At gayon nga ang ginawa ng Diyos sa atin. Kung ano ang plinano niya noon pa makuna, sinakatuparan niya sa pamamagitan ni Kristo dahil sa biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo ay pinaging banal ang iglesia. Ngayon kapag tayo tinitingnan ng Diyos, ang nakikita na ng Diyos Ama sa atin ay ang kabanalan ibinigay sa atin ni Kristo. At hindi nagbabago yung kalagayan natin yun sa harapan ng Diyos. Kahit pa nga may mga pagkakataon tayo'y nagkakasala at tayo'y nagkukulang pa rin. Ngunit hindi ito nangangahulugan na okay lamang sa Diyos na tayo nadudumhan ng kasalanan. Sa halip ganito ang sabi sa 2 Korinto 7:1. 2 Korinto 7:1. Mga minamahal, yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at spirito. Sikapin nating mamuhay na may takot sa Diyos hanggang sa lubusan nating maitalaga sa Kanya ang ating sarili. Bago sabihin ni Pablo ang mga salitang ito, meron siyang unang sinabi doon sa chapter 6 tungkol sa mga pangako ng Diyos. Kaya nasabi ni Pablo na yamang ipinangako sa atin ang mga bagay na ito. Ano bang ipinangako ng Diyos? Kung babalikan natin yung chapter 6, ay sinabi doon, ang ipinangako sa atin ay na ang Diyos daw ay mananahan at mamumuhay sa piling natin. Yun ang pangako ng Diyos. Na siya ay ating magiging Diyos at tayo naman ang kanyang magiging bayan. Na siya ay ating magiging ama at tayo naman ay kanyang magiging anak. Yun ang pangako. At tunay nga ng ating pagsisihan at talikuran ang ating mga kasalanan at nanalig tayo kay Kristo, ang mga pangakong yan ay nakamit na natin. Ang Diyos ay namnahan sa piling natin. Siya ang ating naging Diyos. Itinuring naman niya na tayo ay kanyang bayan. Siya ang naging ama natin at itinuring naman niya tayo na kanyang anak. Mga anak, hindi na ito babawiin pa ng Diyos. Nang ipinangako na ito ng Diyos sa atin, yun ay wala nang bawian. Kaya mula doon sa katotohanan yun ay sinabi ni Pablo, mga minamahal, yawang ipinangako sa atin ang mga bagay nito, linisin natin ang ating sarili sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at spirito. Kaya hinihikayat ni Pablo ang iglesia sa Corinto na yamang nasa kanila ng mga pangakong ito ay ganyan ang gawin nila, ganito ang gawin nila. Sikapin mamuhay na may takot sa Diyos. Dahil mananatili ang mga pangakong yun ng Diyos sa kanila. Mananatiling ang iglesia ay tahanan ng Diyos. Mananatiling ang iglesia ay bayan ng Diyos. Mga anak ng Diyos, kahit ano pa ang mangyari. Hindi naman mga kapatid, kapag narumihan tayo, ay itatakwin na tayo ng Diyos bilang kanyang bayan at bilang kanyang mga anak. Hindi magbabago ang katotohanan, tayo ang tahanan ng Diyos.
Kahit na magpakapalpak-palpak pa tayo. Naiintindihan po ba natin yan? Hindi magbabago ang katotohanan. Tayo ay inaari ng Diyos na Kanya. Kahit na anong mangyari. Kaya para kay Pablo, yun ay lalong dapat na maghikayat sa iglesia para magpakabanal. Kasi hindi naman kapag nagtaksil tayo ay hindi na magiging tapat ang Diyos. May talata na nagsasabi, at kung kayo'y hindi man tapat, ang Diyos ay tapat pa din. Kaya, anong isusukli natin sa ganito katapat na Diyos at Ama? Anong isusukli natin? Para kay Pablo, ang dapat nating isukli ay itong panatilihin ang sarili na banal at walang kapintasan. Ang mga pangakong ito ay dapat na humikayat sa atin para tayo lalong magpumilit. Kapaligtaran ng ang attitude ng iniisip ng iba na dahil ako naman sa Diyos na, hindi naman na niya ako itatakwil. Ang gagawin ko na kung anong gusto ko. Dahil hindi naman magbabago ang katotohanan, ako'y ligtas na o ako'y sa Diyos na. Hindi ganon. Sa halip pa nga, ang dapat malikha nito sa puso natin ay yung matinding hangarin na lalong mamuhay ng banal. Yamang tayo'y kailanman hindi itatakwil ng Diyos. Napakapalad ng iglesia at napakamalad ng bawat isa sa atin na napabilang tayo sa iglesia. Kapag naunawaan natin ng malalim kung gaano tayo kapalad at kapribilehiyado bilang isang iglesia o bilang isang bahagi ng iglesia, bubukas sa ating puso ang matinding hangaring mabuhay ng banal. Mga kapatid, masasabing tayo ay tunay na grateful sa ginawa ng Diyos sa atin kung ang gratefulness na yun ay nagbubunga sa atin ng banal na pamumuhay. Nagpapasalamat ba tayo sa ginawa ng Diyos? May pagkakataong panay ang pagpapasalamat natin sa Diyos dahil sa Kanyang grace sa kabila ng ating mga pagkakasala, ngunit tuloy pa din tayo sa pagkakasala. May mga pagkakataong buhos na buhos ang ating emosyon kapag kumakanta tayo ng awit tungkol sa biyaya ng Diyos. Pero pagkatapos ng balik pa din tayo sa kasalanan. Walang pagsisikap na mabigyang lugod ang Diyos. Hindi nakikipag-baka laban sa kasalanan. Nagkakamali po tayo. Kung iniisip natin yan ay appreciation sa Diyos o gratefulness na matatawag. Dahil ang totoong nakaka-appreciate sa kabutihan ng Diyos ay yung mga taong nagpupumilit sa biyaya ng Diyos na mabigyang lugod ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapakabanal, pagpapakadalisay. Hindi ko po sinasabing masama ang maging emosyonal kapag inaawit natin ang tungkol sa biyaya ng Diyos. Dapat lamang naman talagang makayupapa tayo sa harapan ng Diyos dahil sa Kanyang masaganang biyaya sa atin sa kabila ng ating mga pagkakasala at pagkukulang sa Kanya. Totoo naman yun. Ngunit, ang binibigyan din ko ito, ang tunay at malinaw na palatandaan ng appreciation at gratefulness sa Diyos ay yung pagsisikap na mamuhay sa paraang nakalulugod sa Kanyang harapan. Ang pamumuhay sa kabanalan, ang gawin nating expression ng ating gratefulness sa Diyos. Yun ang pinakamaganda expression ng ating pasasalamat sa Diyos. Hindi ba ganun din naman sa mag-asawa? Ang expression ng nating
ng pagpapasalamat sa pagmamahal ng asawa natin ay ang suklian din naman yun. Sa pamamagitan ng pagiging laan lamang para doon sa iyong asawa at wala ng iba pa. Ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako ay dapat umantig sa ating kalooban para maging tapat din sa Kanya. Ang Kanyang kamangha-manghang pagturing sa atin na Kanyang iglesia ay dapat na magbunsod sa atin sa banal na pamumuhay. Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 1, Romans chapter 12 verse 1, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Matindi ang pakiusap ni Pablo sa iglesia sa Roma na alang-alang sa masaganang habag ng Diyos ay magpakabanal sila. In view of God's mercy, offer your bodies as living sacrifice. Ialay ang sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Yun daw ang tunay at karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Hindi tayo itutusan dito na umawit ng magagandang awit para sa Diyos, para maipakita natin ang ating appreciation sa habag niya. Hindi yun. Ang tanging utos at pakiusap ni Pablo na binanggit sa talata na siyang kaparaanan para sambahin ang Diyos ay yung tayo'y magpakabanal. Ang sabi sa talata, linisin natin ang ating sarili. Balik tayo. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Sabi doon, linisin natin ang ating sarili. Ang pamumuhay sa purity ay ating katungkulan. Ang manatiling pure ay ating katungkulan. Hindi natin pwedeng isisi sa iba o isisi sa Diyos na hindi niya tayo tinutulungan para maging banal ang ating pamumuhay. Ang tulong na ibinibigay ng Espiritu Santo ay palaging sapat para tayo'y makapamuhay ng banal. Ngunit kailangan din ang ating pagsisikap. Kailangan natin makipag-cooperate sa Diyos. Hindi ba yun ang pinag-aralan natin noong nakaraan tungkol sa sanctification? Sa justification o sa pagpapawalang sala, wala tayong bahagi. Ngunit sa sanctification, sa pagpapakabanal, ay meron tayong bahagi. Kailangan natin makipag-cooperate sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na manalangin sila para wag silang madaig ng tukso. Ang spirito ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Ang pananalangin ay isa sa ating mga pagsisikap na kailangan gawin para manatili tayong nakapamumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya din naman ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, ang pagbabasa, ang pagbubulay, ang pagtatago ng mga salita ng Diyos sa ating puso at pagtalima dito ay ating ding pagsisikap para manatili tayo sa mga daan ng Panginoon. At habang inaapuhap natin ang Diyos, habang nagpapakumbaba tayo sa kanyang harapan, tinutulungan naman niya tayo na makapamuhay sa kabanalan. Kaya hindi pwede nating gawing lisensya yung ating kahinaan para tayo o sa ating paggawa ng kasalanan, dahil ang banal na spirito ay willing at ready, ngunit kailangan nating makipag-cooperate sa Kanya. Sinabi sa talata na hindi lamang linisin ang ating sarili, kundi linisin sa lahat ng nakapagpaparumi sa ating katawan at spirito
para tayo tunay na makapamuhay sa kadalisayan, kailangan wala tayong itira kahit kaunting basura sa ating buhay. Kaya nga sinabing pure, walang halo, puro. Ang mga nakapagpaparumi sa katawan ay tumutukoy po sa mga kasalanang panlabas. Ito yung mga nakikita ng mga tao, tulad ng pagpatay, pagnanakaw, paninirang puri, pangangalunya, pakikiapid, at iba pang tulad ng mga ito. Yung mga nakapagpaparumi naman sa ating spirito ay mga kasalanang panloob, na kadalasan ay tayo lamang ang nakakaalam, tulad ng sama ng loob, galit, inggit, negatibong damdamin, pagtingin sa sarili na mabuti kesa sa iba, at iba pang tulad nito. Ano mang uri ng kasalanan, katukulan nating alisin o itakwil sa ating buhay. Hindi natin dapat iasa sa iba ang katungkulang sa atin naman ibinigay ng Diyos. Hindi pwede tayo, ang tawag mo sa Ingles ay passive. Yung maghihintay ka na lamang hanggang sa mahimong diniring galit ko sa manang ilim, mawawala din yan. Hindi ganun. Kailangan ay may active. Aktibo tayong gumagawa para itakwil ang mga basura sa ating mga buhay. Dahil kung wala tayong gagawin, hindi yan maaalis. Hindi tayo maghihintay sa himala ng Diyos para isang araw ay bigla na lamang mawawala ang mga kasalanan ito na wala naman tayong ginagawa. Huwag natin ipalagay na gagawin ng Diyos ang mga bagay para sa atin na iniutos niya na tayo ang gumawa. Nang sabihin ng Diyos na linisin ninyo ang inyong sarili. Ang sabihin ng salita ng Diyos na linisin ninyo ang inyong sarili. Sinong inautosan ng Diyos? Sinabi po ng Diyos, sige, linisin ko na ang inyong sarili, linisin ko na kayo. Nilinis na tayo. Nalinis niya na tayo. Ngunit kapag tayo nadudumihan, kailangan nating linisin ang ating sarili. Tayo bang maglilinis? Siyempre hindi sa ating sarili. Ngunit kailangan nating gumawa ng mga praktikal na kaparaanan para alisin, maalis ang mga basura sa ating mga buhay. Kailangan nating manalangin. Kailangan nating isuko ang mga bagay nito. Kailangan nating i-confess ang mga kasalanan ito. Ibigay sa Diyos ang mga bagay nito. Hanggat hindi natin yung ginagawa, hindi yun maaalis sa ating mga buhay. At ang biyaya naman ng Diyos ay sapat. Sa tuwing tayo nagpapakumbaba, may pagkakataong kahit tayo parang hindi natin kayang alisin yun. May mga kasalanan na parang ang tindi na ng kapit sa ating mga buhay. Ngunit, kailangan pa din nating i-struggle ito sa harapan ng Diyos. At makakaasa tayo kapag ginawa natin yun. Kapag tayo nagpakumbaba, kapag tayo lumuhod sa Diyos, dumalangin sa Diyos, na alisin ang mga bagay na ito. At tunay na siyempre tunay na pagsisihan ng mga kasalanan ito, makakalaya tayo muli kung tayo may muling naalipin ng kasalanan. Kailangan meron tayo doon. Sa huling bahagi ng talata sa 2 Corinthians, chapter 7, verse 1. Babasahin ko sa New Living Translation. And let us work toward complete holiness because we fear God. Ang pagkatakot sa
Diyos o reverence sa Diyos ang sanang maging dahilan ang lahat ng ating pagsisikap na magpakabanal. At sadya namang ang mga may takot sa Diyos ay nagsisikap na mabuhay ng banal. Kaya yamang pinili niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan, tayo mamuhay sa kadalisayan. Pangalawa, dahil nilikha na ng Diyos ang isang bagong pagkatao sa atin. Bakit inaasahan ng Diyos na tayo'y mananatiling dalisay? Dahil meron na tayo ng bagong pagkatao. Sabi sa Efeso 4:24, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Nang tayo ay manalig kay Kristo, binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagkatao sa pamamagitan ng pananahan sa atin ng banal na Espiritu. Ang ating lumang pagkatao na alipin ng kasalanan, sunod-sunuran sa mga nasa ng laman, walang kakayahang mapagwagyan ang kasamaan, ay inalis na sa atin. O ibig sabihin, binigyan na tayo ng bagong pagkatao. Pinatay na yung dati nating pagkatao. Dun sa pag-aaral natin ng nakaraan, nandito pa rin yung sinful nature ay nananatili sa atin. Pero tayo pinalaya na doon. Meron na tayong bagong pagkatao sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa bawat isa sa atin. Dati tayo sunod-sunuran ng laman, ngunit ngayon tayo ipinailalim na sa ating kapangyarihan ang laman sa pamamagitan ni Kristo. Kaya dahil sa katotohanan yun, inaasahan ng Diyos na tayo'y mananatiling dalisay. Ang inaasahan lamang mula sa atin ay kung ano ang ibinigay na ng Diyos sa atin. Hindi nagre-require ang Diyos na gawin natin ng isang bagay na imposible nating magawa. Ang mga hindi pinananahanan ng banal na Espiritu, kahit pa, ano sabihin natin, kahit pa, i-require natin sila na gawin ito, huwag gawin ng masama, ang gawin ay mabuti. Hindi nila kaya yun. Dahil wala sa kanila ang Espiritu Santo, wala sa kanila ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng kabanalan ng Diyos. Ngunit sa atin, meron na tayong bagong pagkatao. Ang makapamuhay sa kadalisayan ay isang bagay na ginawa na ng Diyos na posible para sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng isang bagong pagkatao. Kaya ang iglesia ay binubuo ng mga taong mayroong bagong pagkatao. Sabihin mo nga sa iyong katabi, tayo pala ay mga taong mayroon ng bagong pagkatao. May kausap pa po ba ako? Kung gayon, kung bawat isa sa atin na nanalig kay Kristo ay meron ng bagong pagkatao, posible ba na ang buong iglesia ay makapamuhay ng banal sa harapan ng Diyos? Posible ba yun? Naiimposiblihan ba kayo? Ngunit yun ay isang bagay na posible. Kung tayo tunay na nanalig kay Kristo, ang isang bagong pagkatao ay taglay na natin. Naiimposiblihan ka bang makakapamuhay ka pa ng banal? Kung naiimposiblihan ka pa, kung kahit minsan hindi mo pa nagawang magtagumpay laban sa kasalanan, hindi pa huli ang lahat.
Lumapit ka sa Diyos at pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, bumaling ka sa Diyos at manalig ka na sapat ang ginawa ni Kristo para palayain ka sa kasalanan at bigyan ka ng isang bagong pagkatao. Ganito po ang sabi sa unang Juan 3:9. Unang Juan 3:9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos at yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Sa lumang salin po ay yung bagong buhay ay i-translate na binhi. Ang mga anak ng Diyos ay mayroon ng binhi galing sa Diyos. Ang binhing iyon ay tumutukoy sa bagong pagkataong nilikha ng Diyos sa atin. At dahil dito, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala o hindi na siya maaaring magpatuloy pa sa pagkakasala dahil ang binhi na yun, ang bagong buhay na yun, ang bagong pagkatao na yun ay nasa kanya na. Ngunit, alam natin na kahit ang bagong pagkataong ito'y nasa atin, maaari pa ding mabigo tayo kung minsan. Kaya iniutos sa talata na sa Ephesians chapter 4 verse 24, and to put on your new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Iniutos sa atin na isuot ang bagong pagkataong yun. Bagaman nasa atin na ang bagong pagkatao na nilikhang kawangis ng Diyos, kailangan natin daw yung isuot. Ang bagong pagkatao ay parang isang damit na kailangan natin isuot. Paano i-describe sa talata ang bagong pagkatao? Ito na meron tayo. Ito daw ay nilikha para maging tulad ng Diyos sa created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Ang bagong pagkatao, taglay natin ay nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng katuwiran at kabanalan ng Diyos. Ngayon, bakit tayo binigyan ng Diyos ng bagong pagkatao na kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan? Bakit binigyan tayo? Dahil gusto ng Diyos na tulad niya ay maging matuwid at banal din tayo. Binahaginan tayo ng Diyos ng kanyang katuwiran at kabanalan para matiyak na tayo makakakomply sa hinihingi ng isang pagiging banal na bayan niya, holy nation. Di ba sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 15? Ganito sabi sa unang Pedro 1:15, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal, ano man ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Ang utos na magpakabanal exclusive para lamang sa mga hinirang ng Diyos. Ito exclusive para sa atin. Hindi ito iniutos sa iba. Kaya kung iniisip mong ikaw ay kabilang sa mga hinirang ng Diyos, dapat mo ring isipin na ang utos na magpakabanal ay para din sa iyo. Magpakabanal, anuman ang ginagawa. Kanina sa unang punta, sinabi natin, linisin ang sarili sa lahat ng nakapagpaparumi. Ngayon naman, ang sinabi ay magpakabanal, anuman ang ginagawa. Talagang ang gusto ng Diyos ay kahit saan tayo sipatin, ay walang maipipinta sa atin. Yun ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sinabing tayo itinalaga para maging banal at walang kapintasan sa kanyang harapan. Ganito po kataas ang pamantayang inilatag ng Diyos
para sa kanyang iglesia. Kung gayon, huwag tayong titigil hanggat hindi tayo nagiging katulad ng inaasahan ng Diyos sa atin. Araw-araw, sa lahat ng ating ginagawa, isuot natin ang bagong pagkatao na ipinigay na ng Diyos sa atin. Anong madalas na nakikita sa ating pamumuhay? Ang bagong pagkatao o ang lumang pagkatao? Gaano natin kadalas isinusuot ang ating bagong pagkatao? Kung ito'y parang isang magarang damit, araw-arawin natin ang pagsusuot dito. Alam naman natin, kapag ang umiiral sa atin ay ang dating pagkatao, nararamdaman po ba din ninyo kapag ang umiiral na sa inyo ay ang dating pagkatao? Nadidetermina ba ninyo na itong pag-iisip na ito, itong gawa na ito, ay bahagi ng dating pagkatao? Alam natin yun. Ngayon, ang tanong, ano ang suot-suot mo ngayon? Ano ang suot-suot mo ngayon? Ano ang sinusuot mo mula Lunes hanggang Sabado? Piliin natin yung bagong pagkatao. Ibig sabihin, Ibig sabihin, ang hayaan natin manaig sa ating buhay ay ang bagong pagkatao ibinigay sa atin ng Diyos. Ang hayaan natin pumusko sa atin ay ang Espiritu ng Diyos na nagdudulot sa atin ng banal na pamumuhay. Huwag na nating balikan ang dati nating pagkatao. Kapag ito'y kumakatok sa ating buhay, kapag ang kasalanan ay nagpupumilit na tayo'y muling magharian, itakwil natin ito kaagad. Isuko natin ito agad sa Diyos. Magpakumbaba agad tayo sa Diyos. Sabihin natin sa ating lumang pagkatao na siya'y matagal ng patay at wala ng kapangyarihan bang tayo'y alipinin, malibang tayo'y magpaalipin. At tayo'y buong pusong magpasakop sa katuwiran ng Diyos. Hindi ba yung bagong pagkatao na yun ang nagsisilbing liwanag sa madilim ng mundong ito? Hindi ba yun yung ating bagong pagkatao? Yun ang ilaw sa mundong ito. Kapag bawat isa sa atin ay isusuot ang ating bagong pagkatao, ang buong iglesia ay magniningning, magliliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Ang mapansinawa ng nagmamasid ng mundo sa iglesia ay ang bagong pagkatao ng mga anak ng Diyos. Gawin nating kapansin-pansin ang iglesia sa pamamagitan ng pagpapakabanal araw-araw. Hindi ba't wala ng pinaka-attractive pang tanawin sa mundo, kundi ang mga anak ng Diyos na namumuhay na banal sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao? Ang gawin natin pang-attract para ang mga tao ay lumapit sa Diyos ay ang binago nating mga buhay. I-challenge natin ang ating mga sarili simula sa araw na ito, na araw-araw ay pipiliin nating mamuhay ayon sa bagong pagkataong ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi ito madali, mga kapatid. Ngunit ito'y posible. Bago pa tayo dumako sa iba't iba nating mga kaabalahan, pagkagising pa lang natin sa umaga, sabihin natin sa Panginoon na pinipili natin isuot ang ating bagong pagkatao at itinatakwil natin sa ating buhay ang dati nating pagkatao. Simulan natin ang bawat araw na nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hinahanap ang kanyang presensya
inaapuhap ang kanyang kabanalan at katuwiran. Ayusin natin ang ating buhay pananalangin at pakainin natin ang ating pagkatao ng mga salita ng Diyos sa ikalalakas nito. Kapag ganito ang ating gagawin, ang mga makikita nga sa atin ay ang bagong pagkataong nilikha na kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Pangatlo, bakit kailangan nating mamuhay ng dalisay? Ano kayong una? Una, dahil tayo ay itinilaga ng Diyos para maging banal at walang kapintasan. Pangalawa, dahil tayo ay binigyan na ng Diyos ng isang bagong pagkatao. Pangatlo, dahil layunin ng Diyos na tayo'y kasangkapanin. Ang sabi sa ikalawang Timoteo 2:21, ikalawang Timoteo 2:21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan na katalaga sa kanyang Panginoon at laging handa sa anumang mabuting gawain. Ang talatang ito ay bahagi ng sulat ni Pablo kay Timoteo. Nais ni Pablo na si Timoteo ay mamuhay ng banal para siya'y maging karapat-dapat na kasangkapanin ng Panginoon. At ganito din naman nais ng Diyos. Ganito din naman ang nais ng Diyos para sa atin at para sa buong iglesia. Hindi tayo iniligtas para lamang makaiwas sa kaparusahan, kundi iniligtas tayo para maging kasangkapan ng Diyos sa pagsasakatuparan ng kanyang mga layunin. Ang sabi sa talata, ang lumalayo sa kasamaan o yung mga taong nagsisikap na mamuhay ng banal ay mabibilang daw sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan. Dalawa lamang ang klase ng tao sa loob ng iglesia. Ang isa ay marumi at hindi kapakipakinabang. Ang isa naman ay yung malinis at kapakipakinabang sa kanyang Panginoon. Ano ang gusto natin? Ano ang gusto mo? Wala naman siguro maghahangad sa atin na maging tulad ng isang maruming lalagyan na hindi maaaring pakinabangan for honorable use. Sa English po kasi ay ginamit yung mga salitang for honorable use. Pwede mo pa din namang gamitin yun sa ibang bagay. Halimbawa, yung maruming timba. Kapakipakinabang pa din naman siya kung paglalagyan mo ng basura. Hindi po ba? Ngunit hindi mo na maaaring gamitin pa para paglagyan ng tubig na ginagamit mo sa pagluluto. Yung damit na marumi, pwede mo pa naman siyang gamitin. Gawin mo siyang basahan. Ngunit hindi mo na pwedeng isuot na panlakad. Naniniwala ako na gusto natin lahat na tayo maging kapakipakinabang for honorable use. Ayaw nating maituring at maramdamang wala tayong pakinabang. Ngunit upang tayo maging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos, kailangan daw tayong lumayo sa kasamaan at mamuhay na may kabanalan. Kapag merong kasalanan sa ating buhay, hindi tayo lubos na magiging kapakipakinabang sa kaharian ng Diyos. Kung gusto nga natin maging kapakipakinabang ng ating buhay, mamuhay tayo nagpapakabanal. Dahil hiwalay sa pagpapakabanal, magiging walang saysay ang ating buhay sa kaharian ng Diyos. Tayo nadidisqualify sa gawain ipinapagawa ng Diyos. O kaya, maaari tayong gumawa ng mga bagay na sa tingin natin kapakipakinabang,
Ngunit kung tayo na may namumuhay sa kasalanan, nawawalan din ito ng saysay. Kaya magiging kapakipakinabang lamang ang iglesia, magiging kapakipakinabang lamang tayo kung tayo'y mamumuhay ng banal. Ang sabi pa sa talata, ang lumalayo sa kasamaan ay nakatalaga sa kanyang Panginoon. Sa English Standard Version ay sinabing set apart as holy. Sa King James Version, sanctified. Sa ibang salita naman ay consecrated. Bakit ba kailangan lumayo sa kasamaan? Dahil nagpapakita ito na inire-reserve natin ang ating sarili para lamang sa mga bagay na paggagamitan ng Panginoon para sa atin. Ang tabo na gamit namin sa kusina ay hindi namin ginagamit sa CR. Dahil yun ay para lamang sa kusina. Kung gagamitin nyo sa CR, iyak na, madudumihan yun. At hindi na magagamit sa kusina. Malibang siyempre, linisan mo ulit. Kaya hindi naman ang ating buhay, dapat ginagamit lamang natin ito sa mga layunin ng Diyos. Hindi ba't kabastos ang maituturing kapag ginagamit mo sa marangal, pagkatapos ay gagamitin mo sa karumihan? May mga salita ang matatanda. Ang tawag samlang. Anong samlang? At kung paano hindi tayo pumapayag na yung toothbrush na inapang brush natin sa kuko ay brush natin sa ngipin. Gayon din naman ang Diyos. Hindi siya papayag na ang katawang ginagamit natin sa kasamaan ay katawang gagamitin din natin para sa kanyang gawain. Kailangan nating pumili kung para saan natin gagamitin ang ating buhay. Hindi pwedeng dalawa. Pwede ba yun mga kapatid? Na yung toothbrush na inapang brush ko sa lababo, sa ipapang toothbrush ko din sa bibig ko pagkatapos, pwede ba yun? Hindi ba yun ay sa ating hindi katanggap-tanggap, ay nakakadiri, nakakasuka. Isipin natin na ganun din ang Diyos. Ang gagamitin lamang ng Diyos ay ang malilinis na sisidlan. Ang malilinis na buhay. Kung hindi tayo mamumuhay sa kabanalan, matitingga yung buhay natin. Nandiyan lang tayo. Ngunit wala tayong, kung masama mang pakinggan, wala tayong pakinabang sa kaharian ng Diyos. Gayong pwede naman tayo maging kapakipakinabang. Hindi tayo pipiliin ng Diyos para kasangkapanin hanggang hindi natin nililinis ang ating mga buhay. Kahit na tayo'y tinawag para kasangkapanin, ngunit kung hindi naman natin kinakonsecrate ang ating sarili, hindi nanaisin ng Diyos na tayo'y ganun. Ang lumalayo din sa kasamaan, sinabi sa talata, ay palagi daw handa sa anumang mabuting gawain. Kaya kapag pala tayo nagpapakabanal, magagamit tayo ng Diyos sa kahit na anumang oras na kailangan tayong gamitin, masasamantala natin ang bawat pagkakataong ibinibigay ng Diyos para makagawa tayo ng mabuti. Gaano na kaya kadaming opportunities ang nasayang natin dahil hindi tayo handa, hindi tayo malinis sa harapan ng Diyos. Ngunit kapag sa bawat pagkakataon ay hinahanap natin ang katuwiran ng Diyos,
at nilalakaran ang kanyang mga daan. Magkabiglaan man, ay handa tayo para gamitin ng Diyos. Di po ba kapag spiritually, ay palagi tayong handa? Kapag may opportunity, maibabahagi natin ang Ebanghelyo. Mapapalakas natin ang nanghihina. Marirebuke natin ng may pagmamahal at kapangyarihan ng nagkakasala. Makapagtuturo tayo ng may kapangyarihan. Makapangunguna tayo sa pagsamba, sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Makapaglilingkod tayo sa anumang klaseng paglulingkod. Anumang oras na isin ng Diyos. Yun ay dahil handa tayo. Ngunit kung masumpungan man natin, hindi tayo handa ngayon. Pwede naman tayo lumapit sa Diyos para magpalinis. Para tayo magamit niya. Ganun kahalaga na isinasantabi natin ang ating sarili para lamang sa paggagamitan ng Diyos para sa atin. Pinakakaingat-ingatan natin ang ating sarili. Ayaw nating magumhan dahil anytime ay merong pwedeng ipagawa ang Diyos. Sa gayon, hindi tayo manginginig. Hindi nga minsan, ikaw daw magpawit. Kabiglaan. Oo, muna ako. May... Di ba? Nagkabiglaan. Yung lumalayo daw sa kasamaan, yung namumuhay daw sa kabanalan, ay palaging handa sa anumang mabuting gawain. Pag tinanong ba tayo ngayon, handa ba tayo sa anumang mabuting gawain na ipapagawa sa atin ng Diyos? Wag tayong hahala ng hahala. May dalawang response eh. Pwedeng kapag hindi tayo handa, tumanggi tayo. Pangalawa naman ay pag hindi tayo handa, kahit hindi tayo handa, go lang tayo. Yun ang dalawang response na hindi tama. Ang dapat ay palagi tayong lumapit sa Diyos at magpalinis sa Kanya. Banalin niya ang ating buong pagkatao, araw-araw, para anytime nakakasangkapanin niya tayo ready. Are you ready? Are you ready? Ano sasabihin natin sa ating Master? Kung masubukan niya tayong hindi tayo handa sa panahon, kailangan niya tayong gamitin. Hindi ba't ang sinasagot lamang ng alipin sa kanyang Panginoon ay, yes, sir? Tayo yung mga alipin ng Panginoon, naway masumpungan niya na tayo laging handa para kasangkapanin. Ang kasangkapanin ng Panginoon ay isang napakalaking pribilehiyo. Kaya huwag nating sasayangin ang pribilehiyo magamit ng Panginoon for honorable use. Tayo maging isang iglesia, palaging handa na gamitin ng ating Panginoon sa anumang mabuting gawain. Bilang pagtatapos, sa panimula ay sinabi kong hangarin ng Diyos na ang buong iglesia ay iharap sa kanyang sarili na banal at walang kapintasan. At ganoon din ang hangarin ni Pablo. At ganoon din ang dapat na maging hangarin ng bawat isa sa atin. Nauuhaw ka ba sa kabanalan ng Diyos? Nawa sa ating napakinggan ngayong umaga ay nalikha sa ating kalooban ang isang bagong pagkauhang sa Diyos at sa kanyang kabanalan. Lalo na doon sa katotohanan, gagamitin tayo ng Diyos. Sabihin nga natin, ako'y gagamitin ng Diyos. At dahil sa katotohanan yun, tayo'y mamuhay ng banal. Ang sabi sa Matthew chapter 5, verse 6, Blessed are those who hunger
and thirst for righteousness, for they will be filled. Mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila daw ay pupunuin ng katuwiran iyon na kinauuhawan nila. Anong binabatong kaisipan ng pagkagutom at pagkauhaw sa katuwiran ng Diyos? Ang impression nito ay sa akin ay ganito. Yung mga taong nakikitang ang pamumuhay sa katuwiran ng Diyos ay isang pangunahing pangangailangan, ay pupunuin ng Diyos ng kanyang katuwiran. Hindi ba yung pagkain at tubig ay pangunahing pangangailangan? Gayon din naman kung ang priority natin ay ang mamuhay sa katuwiran ng Diyos, pupunuin tayo ng Diyos ng katuwiran niya. Ang mga ganong mga klaseng tao ay hindi mabibigong makapamuhay ng banal kasi nauuhaw sila, nagugutom sila sa katuwiran ng Diyos. At ang pangako naman ng Diyos ay pupunuin sila. Ang pamumuhay ba sa kabanalan ay itinuturing mong iyong pangunahing pangangailangan? Wala ka na bang ibang higit na pinakahahangad kundi ito? Kung gayon, ikaw ay mapalad. O ikaw ba ay may iba pang bagay na pinakahahangad? Ano ang priority? Ano iyong priority? Kapag ang mas binibigyan natin ng halaga ay ang mabigyang kasiyahan ng ating laman, hindi nga tayo makapamumuhay sa kabanalan. Kailangan muna nating isuko sa Diyos ang mga nasa nating makalaman. Ang sabi po sa Mabuting Balita Biblia, mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Di ba't anong pagpapala ang naghihintay sa isang iglesia na uuhaw sa katuwiran ng Diyos? Minimithi mo pa lang, ina-desire mo pa lang, mapalad ka na dahil tiyak na mangyayari ang iyong ina-desire. Sa Good News Translation naman ay sinabing, happy are those whose greatest desire is to do what God requires. Happy are those whose greatest desire is to do what God requires. God will satisfy them fully. Bakit maligaya ang isang tao ang pinakamimithi ay matupad ang kalooban ng Diyos? Hindi ba't yung katuparan na din ang pinakamimithi mo ang makapagpapaligaya sa iyo? Hindi ba, pag inapakahangad-hangad mo na makapamuhay ka sa kabanalan, tapos tinulungan ka ng Diyos na mamuhay sa kabanalan, di ba naliligayahan ka? Nasasatisfy ka? Di ba kapag ang pinakamimithi mo ay nakamit mo, pakiramdam mo ikaw na ang pinakamaligaya sa buong mundo? Lalo na pa naman kung ang pinakamimithi mo ay ang makatupad sa kalooban ng Diyos. Dahil yun lamang ang makakapag-satisfy sa atin. Pag ang pinakamithi natin ay ang matupad ang kalooban ng Diyos, ang makapamuhay na banal, God will satisfy us fully. Pag sinabi natin fully, may kulang pa ba? May emptiness pa ba? Wala na. Pupunuin ng Diyos ng satisfaction, ng kaligayahan, ng kapayapaan ang ating mga buhay. Ang pamumuhay sa kabanalan, ang tanging makakasatisfy sa ating kaloobang pinananahanan ng banal na Espiritu. Yun lamang. Yun lamang.
Yun lamang ang pwedeng pakamithiin natin na makakasatisfy sa atin. Paano hindi ka magiging maligaya? Hindi ka nababagabagi ng konsensya mo. Hindi ka nasusumbatan ng budhi mo. Hindi na mapipighati ang banal na spirito. Paano hindi tayo liligaya? Ngunit hanggat hindi tayo lumalakad sa kabanalan ng Diyos, magiging mailapang kaligayahan para sa atin. Ngunit kung tayo'y lalakad araw-araw kasama ang Diyos, mararanasan natin ang walang kapantay na kaligayahan. O anong ginhawa, o anong aliwalas ng buhay ng mga taong ang pinakinimithi ay makapamuhay sa kadalisan. Tayo ba'y manalangin? Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa inyo na kami hindi pa nilalanang sa mundo ito. At kahit ang mundo hindi mo pa nilalalang, Panginoon, ang plano na ninyo para sa iglesia, para sa bawat isa sa amin, ay kami maging banal at walang kapintasan sa inyong harapan. Salamat sa katotohanan, kailan may hindi na ninyo kami itatakwil. Tulungan ninyo kami na mula sa katotohanan, kayo'y tapat sa amin. Ang inyong mga pangako'y tapat sa amin, ay magbunso din naman sa amin, Panginoon, para mamuhay kami dalisay sa inyong harapan. Naway maging makabuluhan ang aming mga buhay. Tulungan ninyo kung meron man sa kalagitnaan namin, Panginoon, nag-struggle sa anumang kasalanan, anumang karumihan, anumang sumbat, Panginoon, anumang guilt sa kanilang puso, anumang dungis, dakilang Diyos. Hayag sa inyo ang lahat sa aming mga buhay. Hinihingi namin ang kapatawaran, ang lahat ng aming mga pagkukulang, ang lahat ng aming pagmamatigas, ang lahat ng mga negatibong damdamin, ang lahat ng mga ito may nakikita ng iba o ito may kami lamang ang nakakaalam. Panginoon, dalangin ko po na kayo magministeryo sa buhay ng bawat isa sa amin, na matanggap namin ang paglilinis ninyo. Kung kami may nalumahan, Panginoon, kami humihingi ng kapatawaran, kami nagsisisi sa aming mga kasalanan. Tulungan ninyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Banal na Espiritu, kailangan namin kayo. Tulungan ninyo kami bawat araw ay umasa sa inyo. Abuhapin kayo. Hanapin ang presensya ninyo. At maging pinakahahangad namin, Panginoon, ay ang matupad ang kalooban ninyo, ang mapagharian ninyo kami, ang magawa namin ng buong katapatan ang pinapagawa ninyo sa amin. Panginoon, sa anumang paraan na nangusap ka sa bawat isa sa amin, kayo ang patuloy na gumawa sa aming mga buhay para yung mga narinig namin na yun ay magbubunsod sa amin sa isang bagong pamumuhay.